So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala. Isa sa mga banateros brothers. So kaya pag-usapan ho natin itong kabubuhan, katangahan, ka-fake newsan na pinapalaganap ni Trillanes at ang kanyang ama na mukhang paa, na mukhang kuyukot na si former General 82 days General PNP Chief Nicolas Torre Damukang Tae. So ito mga banateros, mga kabiyaya, pag-usapan natin tong dalawang ulupong na to na may panibago na namang issue. No? May panibagong issue na naman na ibinabato sa mga Duterte. Eto nga, etong issue ay etong pinapalaganap nila, etong mapatungkol sa ari-arian ng KOJC ni Pastor Apollo C. Quiboloy. So totosin nga po, hindi nga masasabing ari-arian ni Pastor Apollo C. Quiboloy etong mga properties or mga kagamitan katulad na lang ho ng mga chopper, helicopter, motor, lahat po, yung kingdom, yung compound, yung Glory Mountain at Prayer Mountain ay hindi po maituturing na pagmamay-ari ni Pastor Apollo C. Quiboloy dahil yun po ay pagmamay-ari po ng lahat ng miyembro ng KOJC. Tapos, etong hinayupak na dalawang mukhang paa na isang mudlat at isang mukhang talampakan na hindi hinugasan ng 3 or 11 taon, etong si Torre at si Trillanes ay nagpapalaganap ng issue. At ayun nga, yung issue na mapatungkol nga ho na etong mga Duterte daw ang may-ari ng KOJC, lahat ng properties. Alam mo, putangin na mo Torre at putangin na mo din Trillanes, talagang combine na combine kayo dahil sa bukod sa ang sasama ng mga pagmumukha nyo, ganon din kasama ang mga ugali nyo, mga hayop kayo. Paano hanggang ngayon hindi ko mapagtanto sa isip ko, hindi ko mapagkasya sa utak ko. O baka sabihin ng mga basher dahil wala akong utak, ulul. No, hindi ko mapagkasya sa isip ko dahil may mga interview hanggang ngayon, mga banateros, i-search nyo, i-research nyo, i-type nyo dyan sa YouTube, Facebook, yung mga dating interview kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Eto na lang, isa sa mga popular. Sa tutusin, ang daming popular na video na interview kay Pastor. At eto nga, ay isang napili ko na pinakamalapit na alam ko na napanood nyo na rin, ay etong interview ni Chris Aquino kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Yung mga panahon na yan, mga banateros, yan po ay mayor pa lamang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mayor pa lamang si Pangulong Duterte niyan. Baka sabihin nyo, hindi, nung mayor pa siya, kaya dyan niya inilagay yung mga kayamanan niya. Gago pala kayo paano niya mapapaganda yung Davao kung puro pangungurakot lang ang ginawa ng mga Duterte sa Davao? Tigil-tigilan nyo yung mga ganyang mga mindset. Kung kailan nagsitandaan tong dalawang to, itong dalawang letter T, itong dalawang tanga, na si Torre at si Trililing, tsaka kayo naging ganyan. Bagay sa bagay, ganyan naman na talaga kayo. Ganyan naman na talaga itong si Trillanes noon pa man. Dahil, anong ugat ng kinakagalit ni Torre, ni Trililing kay Pangulong Duterte? Siyempre, yung pagtanggi ni Pangulong Duterte na gawin siyang Vice President noong 2016. Diba? Noong 2016 na tumakbo sa pagiging presidente ito si Pangulong Duterte, kahit din naman ako, putangina, tatanggihan kita. Unang-una, tangina, sino ba namang gaganahan na gawin kang vice president na turingan sundalo ka pero ang hilig mo sa chismis? Bayot ka ba? Torre? Bayot ka ba? Yan ang tanong Kung bayot ka, wag kami, iba na lang. At kung chismoso ka, wag kami, iba na lang. Dahil ang KOJC, hindi yan dinadapuan or hindi yan dapat ilapit sa chismis dahil yan po ay isang banal. Isang relihiyon na tanging ang gawain lang lamang ng mga miyembro dyan ay magdasal. Magdasal ng magdasal. No, palawakin ng kautusan ng itaas. Palawakin ng kautusan ng Ama para matutunan ng iba. Rhyme yun. Tanga ka ba?
Ha? Tanga ka talaga, Trillanes. Ang galing din ng combination ng pangalan nyo, no? Torre, Trillanes. Nagsisimula sa letter T. So, ibig sabihin, dalawang tanga. O, eto, ebidensya. Halos 10 years ago na ho. No, halos 10 years ago na mahigit etong interview ng ABS-CBN ng Chris TV kay Pastor Apollo Sikibuloy. Isang katibayan ho yun na etong pinagsasabi ng dalawang letter T na si Torre at Trillanes, na dalawang tanga, ay walang katotohanan kundi chismis lang. Tangina, no? Biruin nyo, ikaw, Trililing, isa kang dating sundalo. Ikaw, Torre, isa ka rin dating pulis na ngayon ay tigakalkal na ng kanal. Bagay, bagay naman sa iyang trabaho mo, kakutis mo naman yun. Alam mo, ganito kasi yan, no, Torre at Trillanes. Kilala na kayo ng taong bayan. Huwag na kayong magpasiklab. Huwag na kayong magpapabango dahil ang baho nyo. Bahong-baho sa inyo ang bawat Pilipino. Sukang-suka nga sa inyo ang mga Pilipino dahil sa mga pinaggagawa nyong kabulastugan. Pinaggagawa nyong kabulastugan dito sa Pilipinas, ang katulad ng mga chismis na yan. Naturingan na dating sundalo at dating pulis, pero ang hilig sa chismis. Mga bakla ba kayong dalawa? Tanong lang. Ako hindi naman siguro masama magtanong, di ba? Nagtatanong ako, bakla ba kayong dalawa? Kasi biruin mo, puro kachismisan simula nung KOJC Siege. Unang kachismisan ni Torre ay si Pastor ay tumatagos-tagos daw sa dingding. Putang ina, kung tumatagos si Pastor sa dingding, di sana tinagos niya na yung dingding ng BJMP para hindi na siya maghirap doon, 'di ba? Para hindi na siya malamukan, hindi na siya makaamoy ng amoy, alam mo yun, amoy kulog na amoy ng mga preso doon. Pasensya na kayo, hindi ko nilalait pero ganun ho talaga ang amoy ng kulungan. Yung amoy, alam mo yung isang kwarto na walang singawan, walang hangin na pumapasok, kundi yung amoy mo lang yung paikot-ikot doon. Hindi sana tinagos na ni Pastor yung pader doon, di ba? So ganun. Yan yung unang chismis ni Torre. Pangalawang chismis ni Torre, ito pa. Ang una pa pala, sa tutusin, pangalawa na pala, mali pala ako. Ang unang chismis ni Torre ay yung may bunker. Putang ina, kinalkal yung ilalim ng eskwelahan doon. At isa pa sa nakakagalit doon sa pagkalkal niya ng eskwelahan doon, ay ang hindi niya inisip yung magiging trahedya or kapahamakan ng mga estudyante dun sa eskwelahan na yun. Kakalkalin mo yung halos 4 or 5 palapag na eskwelahan ng mga bata. Hindi mo naisip na kapag ginawa mo yun, pag hinukayan mo yun, puta na pwedeng gumuho yun, gago ka ba? Diba? Hindi mo naisip yun, Torre. Tapos ngayon gagawa ka ng kwento na kesyo may bunker doon, tumatagos-tagos doon si Pastor. Simulat sa pool na pumunta ka doon hanggang sa lumayas kang pukang ina ka. Pasensya na po sa pasensya na po sa bunganga ako, ganito talaga ako. Sa totoo nagbabago-bago na ako kaso sumulpot na naman tong dalawang hayop na tulonggis na to no? Simula nung dumating ka doon hanggang sa umalis ka, wala kang nakita ni Anino ni Pastor Apollo Sikibuloy. Yung mga chismis na pinalaganap mo sa iba't ibang mainstream media na may bunker na doon nagtatago si Pastor, hindi mo napatunayan yung putang ina ka. Diba? Hindi mo napatunayan yung putang ina ka. Tad ba? Tapos ngayon may panibagong chismis ka na naman. Ito pa isang chismis nyo. Diba? Nasabi nyo, nahuli nyo si Pastor. Lol! Anong nahuli nyo si Pastor? Nandun kami. Nakalive ako doon. Ni katiting ng kuko ni Pastor, hindi mo nahawakan. Ni balahibo ni Pastor, hindi mo nahawakan. Gago ka ba? Hindi sumuko or hindi nahuli ng PNP si Pastor. Sumuko si Pastor sa ISAP. Yan ang totoong balita na ginamit pa nga ni Abalos tsaka nila, sino ba yung mga tumakbong senador na ginamit pa nila yan para para tawag dito sa pangangampanya nila nung nakaraang eleksyon, di ba? Anong nangyari kay Abalos? Bagsak. Kinarma ang gagong, ngiwi ang panga. Isa pa rin yung ngiwi ang panga. At isa din yan sa kakaabangan natin sa 2028 na makukulong.
Puntangin ng tong si Torre na to, hanggang ngayon wala kang napatunayan doon sa mga pinagsasabi mo. Tapos ngayon gagawa-gawa ka ng issue na naman na kesyo. Etong ari-arian ng KOJC ay pagmamay-ari ng mga Duterte. Gago ka ba? Di sana, nung mga panahon, o sige, sabihin na nating si Duterte ang may-ari niyan. Sino ba naman tanga na may sarili kang chopper, may sarili kang helicopter, pero sumasakay ka sa ibang eroplano? Butay na, di ba? Dati, nung Pangulo, nung panahon ng Pangulo, si Pangulong Duterte, nung panahon na siya ay isang Pangulo, palagi ho siyang nakikita ng sambayan ng Pilipino na sumasakay sa pangpublikong eroplano. Alam niyo yan. Papanood natin yan eh. Di ba? Tapos, may private jet pala si Pangulong Duterte. May private helicopter pala si Pangulong Duterte. Ba't hindi niya ginagamit yun? Ang tanga niya naman. Wag nyo kaming kasing gawing tanga nyo. hindi kami kasing tanga nyo. Trillanes, Torre, hindi kami kasing tanga nyo. Pasensya na kung namumura ko kayo, pero deserve nyo to. Pasensya na kung ganito ako magsalita. Ganito talaga ako wala kayong magagawa. Binuhay nyo na naman yung katawang lupa ko Nananahimik ako at napakaayos ng vlog ko na nitong mga nakaraan. Pero binuhay nyo na naman ulit. No, talagang inilabas nyo na naman yung pagiging demonyo ko. Totoo, nagbabago-bago na ako. Binabawasan ko na yung mura. Binabawasan ko na yung pagsasalita ng mga, alam mo yun, yung mga masasakit. Pero putang ina, napagtanto ko na deserve nyo tong dalawa. Etong mga sinasabi ko, deserve nyo to. Dahil yung mga kagaguhan, kahayupan, kademonyohan na lumalabas sa bunganga at utak nyo, pakyo kayo. At ito pang isang nakakalokong pinaggagawa nyo. Dati, sinasabihan nyo si Pastor na sponsor o siya ang sumusuporta sa mga Duterte sa mga ginagawang kandidatura. Kapag tumatakbong mayor, pag tumatakbong congressman, lalo na nung tumakbo siya bilang presidente noong 2016. At pagtakbo ni BP Sara ng Vice President or President noong 2022. Sinasabi niyo yan palagi na si Pastor ang sponsor nila. Tapos ngayon sasabihin niyo, si Pastor naman si Duterte naman ang nagmamay-ari ng ari-arian ng KOJC. Ano ba talaga? Ang gulo-gulo niyo Ultimong yung mga lumalabas sa bunganga niyo, diyan sa mga utak nyong kaperanggot, hindi na magkatugma-tugma. Ang lalayo na. Kasing lalayo na nung ngipin, nung baklang vlogger na kalbo dyan na may social distancing yung ngipin, yung bunganga. Diba? Kilala nyo yun? Ayoko na mention yung pangalan. May sagwa ng pagmumukha nyo Tapos ngayon, ayoko ko ba? Alam nyo, itong si Trililing Torre, alam nyo sa totosin lang, please lang Please lang tumakbo kayo sa 2028. Trillanes, ikaw ang president at ang vice president si Torre. Please lang tumakbo kayo para maisampal namin sa inyo ang katotohanan na wala talagang may gusto sa inyo rito sa bayan. Dalawa kayo Sa tutusin, dalawa kayong tao ang pinakakinakainisan ng bawat Pilipino. Lalong-lalo na tong si Torre at parehas lang kayong dalawa na kinakainisan ng mga Pilipino. So, totoo sinayon na sa inyo ng mga Pilipino. Kung may kung may pagkakataon lang na tinatawag na parang demolition ba yon or parang pag ginusto ng mga Pilipino na paalisin kayo, parang yung persona non grata sa Pilipinas. Kung meron lang persona non grata na pang buong Pilipinas na itatakwil kayo, putang ina, ginawa na namin yun matagal na. No, kinakasuklaman namin kayo. Kayo yung kayo yung dahilan bakit pinagtatawanan tayo ng ibang bansa dahil diyan sa katangan nyo. Isama nyo na yung boss nyo, kung sino man yung boss na nasa likod nyo. Pero kami, alam na namin yung boss nyo kung sino yan. At mamaya, sasabihin ko kung sino talaga yung boss nyong hinayupa kayo. Tanginang to, ang dami yung pinagsasabi ni Kesyo ganito, pagmamayari ng mga Duterte, tapos si Pastor daw, sponsor daw ang mga... Putangin, ano ba talaga? Minsan kasi gumawa kayo ng GC para malaman nyo at magkatugma-tugma yung pinagsasabi nyo.
At ito ang pinakamalupit, Torre at Trillanes. Tanggapin nyo yung hamon ni Attorney Torion, yung hamon ng KOJC. Binigyan kayo ng ilang araw para maglabas kayo ng ebidensya kung talagang magpapatotoo na sa mga Duterte ang ari-arian ng KOJC. Maglabas kayo. Yan ang hamon sa inyo. Ngayon, pag hindi nyo magawa yan, alam na, mga dakilang chismoso kayong dalawa. Putangina, naturingan sundalo ka, Trillanes. Tangina, naturingan pulis ka, Torre. Tapos ang hilig mo sa chismis. Bayot ka ba? Bayot ba kayong dalawa? Pangbayot, pangbakla lang huyang ganyan. Yung chismis-chismis, lalo na kapag yung chismis ay ginagawa mong totoo. Tsaka ito, alam naman din namin na pang-divert nyo lang yung issue na yan. Alam namin na para matabunan na naman yung issue nung pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na si Marcos Jr. Para matabunan yung issue ni Marcos Jr. na nag-fake news siya. Na fake news siya na naaresto daw si Saldico kahit hindi naman. Alam naman namin yun. At alam din namin na pangtabon nyo lang yan at lagi nyong ginagawang pangtabon sa mga issue nyo yang si Pastor Apollo Kibuloy at ang mga Duterte. Alam na namin yan. Ilang beses na namin nasaksihan sa inyo yan. Ilang beses nyo nang ginawa yan. Kaya kami, kayang mga ganyang estilo nyo ay gasgas na sa amin. O ngayon, tanong, napag-uusapan ba yung sakit ni Bongbong Marcos na stage 4 cancer na meron daw siyang colon cancer? Totoo ba yun? Hindi. O hindi natin alam kung totoo yun. At hindi ko rin sasabihin at wala akong sasabihin at hindi ko rin sasabihin talaga kasi syempre baka makasuhan ako eh. At hindi ko naman din patotohanan na totoong may sakit si Marcos. Malay ko ba, doktor ba ako? Hanggang ngayon nga, hindi naglalabas sila ng medical certificate nila, di ba? Walang inilalabas itong si Marcos na mapatungkol dun sa sakit niya. Di ba? O ito pang pinakamatindi. Inaabangan ng taong bayan kung kakasa. Etong si Marcos Jr. doon sa utos ng Korte Suprema. Na ano 'yon? Na magpa-hair follicle test siya. Magpa-hair follicle drug test si Marcos Jr. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin ginagawa yan. Ayun yung inaabangan ng tao. Yung ginagawa nyo kay Pastor, matagal na yan eh. Gasgas na yan. Paulit-ulit na lang yan. Ilang beses nyo nang ginagawang diversional or pinangda-divert yung issue na dapat ay kay Marcos ay dinadivert nyo at pinangtatapal nyo, ginagawa nyo ng issue yung kay OJC at etong si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi pa ba sapat sa inyo na ikaw, Torre, ikaw, Bongbong Marcos, kung sakali man na ikaw yung nagtuturo or ikaw yung bossing nito ni Torre, hindi pa ba sapat sa inyo na binaboy nyo? Binaboy nyo, tinarantado nyo, sinaktan nyo, sinira nyo yung ari-arian ng KOJC? Hindi pa ba sapat sa inyo yun? Hindi pa ba sapat sa inyo na hanggang ngayon ay nakakulong yung taong wala namang kasalanan? Na si Pastor Apollo Kibuloy. Hanggang ngayon nga, hindi nyo maipakita yung ebidensya. May pinapakita ba kayo ebidensya? Asan yung ebidensya nyo laban kay Pastor? Saan? Nasaan yung sinasabing nung babae na ginahasa siya ni Pastor? Yung isang witness nga bumaliktad eh. 'Di ba si alias Rene na di umano ay binayaran siya ng 1 milyon ni Senator Risa Ontiveros. Kaya yung mga ganyang sistema na yung mga ganyang ka-fake newsan na ibinabato nyo sa kay Pastor at sa mga Duterte, hindi na rin bago sa amin yan. Kaya nga ang tanong namin sa inyo, hindi pa ba sapat yung pinaggagawa nyong katarantaduhan sa KOJC? Hindi pa ba sapat yung sobrang pangbabastos na ginawa nyo? Ultimong mga bata, mga kababaihan, mga senior citizen, 'di ba? Na mga pinaghahampas, pinagtitirgas, 'di ba? At eto pa, may namatay doon. Ilan yung namatay doon? Halos 3. Kung hindi ako nagkakamali, halos 3 ang namatay doon. Hindi pa ba sapat sa inyo yan? Tangina nyo. Yang ganyang kademonyohan nyo soon. Sa mga susunod na araw, linggo, oras, buwan, taon,
Sisingiling kayo yan. Itaga nyo yan sa bato. Yan ang iintay namin, yung inaantay namin na pagsingil sa inyo. Hindi ako nagbabanta ha. Pero alam ko kasi kapag ikaw mismong gumawa ng katarantaduhan sa isang relihiyon. Hinamak mo ang isang relihiyon na hindi ka naman hindi ka naman pinapakialaman sa buhay mo. Putang ina, may karma yan. May karma yan. Sobra karma yan. Tapos ang karma na maibalik sa inyo, magkapalit yung mukha niyong dalawa. Sagwa nun. Di ba? Yung mukha ni Trillanes at ni Torre, pinagsanib sa iisang mukha. Putangin lang yan. Nagbibiro lang ang mga banateros, mga kabiyaya. Pero, totoo po yun. May karma. Sobrang napakalaking karma ang babalik sa inyo. Tandaan nyo yan. Lalong-lalo na ikaw Trillanes. Sobrang dami mong ka-fake news na ginagawa sa buhay mo. Hindi ko na lang alam kung saan mo inilalagay ang kakapalan ng mukha mo. Isa pang fake news mo yung about kay Kitty. Na kesyo, 12 years old pa lang si Kitty, drug lord na. Saan ka ba naman? Saan mo nakukuha yung ganyang imahinasyon mo? Tangina, ito pa. Speaking of Kitty, paano naging fake news si Trillanes ganito? Kung ako ay drug lord at mayaman ako, mapera ako, bakit extra ako sa mga pili-pelikula na alam ko namang mapera ako? Bakit ako magbebenta ng lipstick at magpupuyat mag-livestream kung alam ko namang mapera ako? 'Di ba? Sa bibig mo nang galing yan, Mr. Trillanes, na mapera si Kitty Duterte dahil drug lord. Walang drug lord na mahirap, tanga. Baka sabihin mo na naman dahil mahirap lang siyang drug lord. Bobo. Walang ganun. Ha? Sa totoo si Kitty Duterte. Kung makikita nyo, nagbebenta ng makeup, nagbebenta ng lipstick, umi-extra sa mga pelikula, umi-extra sa mga tawag dito sa mga commercial. Kung ano yung pwedeng kung ano yung pwedeng racket, 'di ba? Hindi siya yung parang umaasa una kasi wala naman di siya aasahan. Ano aasahan niya kay Pangulong Duterte? 'Di ba? Yung ginagastos ni Pangulong Duterte na para sa kanya yung retirement niya pa ng bilang dating pangulo niya. Ganun kagaling mag-fake news etong si Trillanes. Biruin mo, 12 years old pa lang si Kitty Duterte, drug lord na. Saan ka ba naman nakita ng ganun? At kung drug lord si Kitty Duterte hanggang ngayon, ulitin ko sa inyo, hindi siya magpapakahirap na para magpuyat, magtinda, mag-livestream para lang kumita siya ng pera. Isang malaking katarantaduhan yung pinagagawa mo, Trillanes. At meron pa na yung dati, 'di ba? Na may tato si Bongo sa likod. May tato si Pulong Duterte sa likod na yung mga samahan. Na si Pulong Duterte ay drug lord. Hanggang ngayon, di mo pa rin mapatunayan yun. Partida, senador ka pa nung mga panahon na yun. Pero, ba't hindi mo napatunayan na drug lord si Pulong? Na involve ang mga Duterte sa pagiging drug lord? Puta na, saan ka ba naman nakita na ubusin mo yung mga adik, ubusin mo yung mga drug lord sa bansa, kinalaban mo silang lahat tapos drug lord ka? Anong klaseng kagaguhan yan? Anong klaseng kabubuhan yan, Trillanes? Anong klaseng kabubuhan yan? Yung kay Torre, medyo accept na naming bobo siya at tanga siya. Tingnan mo, tinapon nga siya sa kangkungan Ngayon, nagpapasiklab na naman para tumaas yung ranggo. Ulol, hindi mo ba alam, Torre, ginagamit ka lang talaga. Pero in fairness, Torre, gumawa ka ng kasaysayan sa Pilipinas na ikaw ang pinakamababang termino sa lahat ng PNP. PNP chief, 82 days. The Mr. 82 days. Ang tawag namin sa iyo ngayon, the Mr. 82 days. Kaya kayo, mga kababayan, mga kabiyaya, wag na wag ho kayong magpapaniwala dito kay Mr. Trillanes, kay Mr. Trilliling at kay Mr. 82 days. Huwag po kayong magpapaniwala dyan sa mga hype na yan. Baliw na lang po talaga ang maniniwala sa mga kupal na yan.
Sobrang kabaliwan. Kapag naniwala kayo dyan, ako po, magpa-check up na ho kayo, ha? Baka may tama na kayo sa utak, ha? Pag nagpapaniwala kayo sa mga yan. So, eto pa, Mr. Trililing. Diba? Dati kinasuhan mo si Ma'am Mocha Uson dahil sa pagkakalat di umano ng ka-fake newsan sa mga posts. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin napatunayan na fake news siya. Samantalang ikaw ang talagang fake news. O ito pa, yung sa mga Tulfo Brothers. Hanggang ngayon, wala ka pa rin napatunayan about sa mga Tulfo Brothers. Diba? Eh, yung tanong nga sa'yo ni Enrile, rest in peace kay Manong Johnny, namatay na lang si Enrile, hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasagot yung tanong niya sa'yo. Na ano yun? Na ikaw ba? Na bakit ka pupunta sa China? Anong ginagawa mo doon? Diba? So, sa fake newsan lang, Mr. Trililing, ang dami mo nang ginawa. Kaya nga kaya nga kami ay nananawagan ngayon sa NBI kay Attorney Matibag na kapag hindi nakapagpakita ng ebidensya etong si Trillanes at si Torre, ikasuhan nyo to. 'Di ba? Kagaya ng ginawa nyo kala Sir Jack at kay Sir Jason sa. Kahit baka sabihin nyo na naman walang magpa-file. Kayo mismo 'di ba? Kayo yung mga nag-file ng kaso laban kay Jason sa at kay Sir Jack. So gawin nyo rin yung kay Trillanes para masabi nyo sa taong bayan na wala kayong pinapanigan, na hindi kayo one-sided or nasa neutral lang kayo. Ang dami mo ng ka-fake newsan, Mr. Trillanes, sa pinagagawa. Lalong-lalo ka ng putang ina Montore. Ha? Kaya tigil-tigilan nyo na yan. At kayo mga kababayan, mga banateros, mga kabiyaya, noon pa man, sobrang fake news na ng dalawang to. So kung kayo maniniwala sa mga to, tayo na magpa-check up na kayo, malala na yan. 'Di ba? Pero yun nga lang, ang kinaganda rito, mas lalong pinagtatawanan ng taong bayan etong dalawang ulupong na to. Dahil nga, kilala sila na pagdating sa ka-fake newsan, 'di ba? O yung mga angel of death doon sa KOJC, hanggang ngayon wala pa rin yun. 'Di ba? O yung mga bank account, 'di ba? Trillanes, eto yung mga bank account ni Paulo Duterte at ni Mans Carpio. 8 years ago na to. Na mga bank secrecy waiver. Na pinag-usapan nyo to sa Senado, on record to, naka-record to. Hanggang ngayon napapanood pa namin. Hanggang ngayon hindi mo pa rin mapatunayan yan. Ang tanong kasi dito, mga banateros, mga kabiyaya, sino kaya ang nag-uutos kay Trillanes at kay Torre na gawin tong mga kabulastugan na to? At ako, nakaka-sure naman ako na hindi nyo rin gagawin ng libre to. Sino ba namang tanga na puro kabalbalan, puro ka-fake newsan ang gagawin mo sa Pilipinas at halos kamuhian ka na ng mga kapwa mo Pilipino, tapos tuloy ka pa rin sa ka-fake newsan? Parang kagaguhan naman na ata yun, di ba? Pero ako, one time, nanaginip ako na ang boss nyo or ang nasa likod ni Trillanes at ni Torre ay etong si Marcos Jr. at si Lisa Araneta Marcos. Bakit? Ayon doon sa panaginip ko, ay gustong-gustong makuha ng mag-asawang Marcos, mag-asawang Lisa Araneta Marcos at Marcos Jr. yung mga ari-arian ng KOJC. Dahil una-una, sobrang ganda. Kauna-unahan sa Pilipinas na may lugar na mala first world country. Yung mga wire, wala kang makikitang mga wire. Yung mga wire, wala kang makikitang mga wire. Dahil yung mga wire nasa ilalim. Yung mga bulaklak, akala mo mga plastic. Yung pala totoong mga bulaklak yun. Yung lugar, sobrang bango. Sobrang payapa ng pamumuhay. Na kahit wala naman silang nakukuwang pondo na nanggagaling sa gobyerno. Yung mga tao, sobrang disiplinado at sobrang babait. Biruin mo sa binibintang nila kay Pastor na si Pastor ganito ganyan, 7 million mahigit sa buong mundo ang miyembro ng KOJC. Ilan lang yung mga nagsasabing masamang tao si Pastor? 2, 3. Yung isa bumaliktad pa. 'Di ba?
So doon sa panaginip ko ay etong si Marcos Jr. at si First Lady Lisa Araneta Marcos ay nakasakay sa isang helicopter at itinuturo etong mga ari-arian ng KOJC. Etong Glory Mountain, Prayer Mountain at lalong-lalo na etong Kingdom na merong, kung hindi ako nagkakamali, is nasa 72,000 seater. So, ibig sabihin, napakalaki. Mas malaki pa sa Araneta Coliseum. Diba? Ito ay isang panaginip lamang. Walang katotohanan, alam mo yun, hindi 100% na totoo. Dahil panaginip lang eh. No? So, ngayon, ang tanong natin dito, magtatanong na lang ho tayo para mas safe din, sino ba ang nag-uutos sa inyo? Trillanes at Torre, bakit nyo ginagawa itong mga chismis na to? Diba? Bakit patuloy nyong hinahamak ang KOJC? Bakit patuloy nyong hinahamak si Pastor? Una-una, wala nang bakit? Dahil ba na kahit nakakulong si Pastor Apollo Siki Buloy, di hamak na mas marami pa siyang natutulungan kaysa sa inyo? Nadihamak mas marami pa siyang natutulungan kaysa sa Administrasyong Marcos? Na ultimong birthday lang ni Pastor so ilang libong mga kabataan sa buong mundo ang napapakain at napapasaya. Ganun ba yon? So masama na palang maging ganon na wala kang nakukuhang pondo na galing sa gobyerno pero mas dihamak na mas nakakatulong ka pa kaysa sa mismong gobyerno nyo? Ganun ba yun? Masama ba yun? Dapat nga suportahan nyo eh. Diba? Dapat suportahan nyo yung hadikain ng KOJC. Dahil napakaganda nun. Biruin nyo, walang hinihinging pondo sa inyo pero isa sila sa mga tumutulong. Hindi naman sa panunumbat. Sobrang galing lang din po talaga ng pamamalakad ni Pastor. Una-una yung sa pagiging zero corruption nga. Na lahat ng nalilikom na pera ng bawat miyembro ay inilalaan doon sa mga proyekto na mas makakatulong or mas nakakatulong sa bawat miyembro at mas nakakaganda or mas gumaganda pa yung mga lugar nila at yung kanilang mga ari-arian. Tapos ngayon, tsaka ito pa masakit, nung panahon na wala pa sa ganitong sitwasyon ang KOJC, wala pa sa ganitong sitwasyon si Pastor, dead man nyo sila, di ba? Wala kayong pakialam sa kanila, di ba? Nung lumago sila, nung dumami sila, nung umunlad yung kanilang samahan, yung kanilang naging million na sila, naging 7 million worth. Sa totoosin nga lang ngayon, hindi na nga ho 7 million ngayon dahil sa sobrang dami na hong simula ho nung ginipit ng Administrasyong Marcos ang KOJC, di hamak na mas maraming umanib sa KOJC. Mas maraming naniwala kay Pastor. Mas maraming namulat na mga mata, mga kaisipan na mga nalinawan nung dahil dun sa nangyari sa siege na yon. Masama ba yon? Dapat nga suportahan nyo eh. 'Di ba? Ngayon masakit dyan nung panahon na nasa ilalim or nasa panahon na, alam mo yun, yung tipong saging, kamoting kahoy, yung tanghalian, umagahan nila, wala kayong pakialam sa kanila. Pero pinapakinabangan nyo sila dahil sa mga boto nila. 'Di ba? Ngayon na umunlad yung grupo, umunlad yung samahan, at tanging nagpapakalat lamang sila ng kautusan ng Diyos, nagkautusan ni Ama, yung kanilang ipinamamahagi sa bawat Pilipino, minamasama nyo yun. O talagang may interest lang talaga kayo dahil sobrang ganda at sobrang matatawag na sobrang yaman ng kanilang samahan, sobrang yaman ng kanilang mga ari-arian, kaya nagkaka-interest kayo na makuha nyo rin. Dahil kahit bali-baliktarin nyo, maging pink man yung uwak, ay hindi nyo kayang gawin yung ginawa ni Pastor Apollo Siki Buloy sa Davao, lalong-lalo na sa compound, sa Kingdom of the Jesus Christ.
sa KOJC. Hindi nyo kasi kayang gawin yun, no? Una-una, yung respeto pa lang eh. Yung respeto. Biruin mo, ilang milyon ang rumirespeto sa'yo? Ilang milyon ang naniniwala sa'yo? Ilang milyon ang nagmamahal sa'yo? Hindi nyo kasi kayang gawin yun eh, no? Diba? Kaya lang naman nanalo si Bongbong. Sabihin nyo, bakit si Bongbong Marcos may 31 million? Ulol, noon yun, ngayon. O sige nga, magbotohan tayo kung mananalo. Baka di hamak na mas talunin pa ni Pastor Apollo Kibulo yan sa botohan. Diba? Panginan nyo, hindi nyo kaya yun. Ilang milyon ang nagmamahal kay Pastor. Ilang milyon ang naniniwala kay Pastor. Ilang milyon ang rumirespeto kay Pastor. Hindi nyo kayang gawin yun. Siya lang ang makakagawa nun at ang mga Duterte. Kaya kung ano man yung mga ka-fake news na mga pinagsasabi nyo, tigil nyo na yan. Tanginan nyo hanggat papano may may awa pa na katiting na nakikita yung itaas sa inyo. Pero alam naman namin, bukas sa makalawa, mababago din ng tadhana. Yung mga pinagsasabi nyo sa KOJC, kay Pastor, at sa mga Duterte, babalik din sa inyo. Tandaan niya, itaga nyo yan sa nguso ni Sir Jack. Ay, sorry. sorry, Sir Jack. Biyak na nga pala yun. Ba't nun itataga? No? So yung mga baratero sa mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo dito sa ka-fake newsan nitong ni Trillanes at ni Nicolas Torre. At sino nga ba ang nag-uutos dito sa dalawang ito? Bakit tuloy-tuloy pa rin ng panghahamak kay Pastor, sa KOJC, at lalong-lalo na sa mga Duterte? Comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang ni po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan. Banateros.